narito na ang wakas ng mundo. Sa sakit ay sigaw niya, aak. Ikaw nanatiling alerto si Kang Hakcheol habang nakatingin kay Park Seong-bin na kumikirot, nangiti siyang malamig at sabi, baka nagma siya. Magaling siyang mag-block. Humihingal si Park Seong-bin, pant huff-huff, at sa sarili niya, Kang Hakcheol ikaw na bastos bigla lang, oho ilang beses na ba akong sinaksak. Tumingin siya sa kutsilyo ni Kang Hakcheol at napaisip, kung tamaan ako sa vital na parte tapos na ako. Kahit itakal ko siya, kung sinaksak niya ako sa likod, wala nang pag-asa. At nandun pa ang ganyang klase ni Jeong Minjun sa likod niya. Tanong ni Kang Hakcheol, ilang tao na ang napatay mo gamit yang kutsilyo mo? Naguluhan si Park Seong-bin. Dagdag ni Kang Hakcheol, dahil naglakad ka pa dito na may kutsilyong pangkusina, siguradong dinala mo na ang buhay ng maraming survivors, hindi lang ang mga infected, di ba? Aabot ka pa dito laban sa isang inosenteng propesor halatang wala ka sa ayo. Ako rin, may thrill kapag sinisaksak ang mga kriminal na katulad mo. Tumingin siya kay Park Seong-bin na walang emosyon, pinawisan si Park Seong-bin at napapailing. Kang Hakcheol, hindi naman siguro kailangan natin mag-away dito. Gawa tayo ng kasunduan. Nakikinig si Kang Hakcheol habang nagsusumamo si Park Seong-bin, ako ang gusto ko lang ay sina Han Yena at Jeong Minjun, yon lang. Dahil sa babaeng yon at sa lalaking yon, nasira ang hideout ko at namatay lahat ng kaibigan ko. Kung ibibigay niyo si Jeong Minjun at ang babaeng yon, aalis ako at hindi na papatayin ang iba. Tugon ni Kang Hakcheol, umayon ka na, pilyo. Tapos bakit mo sinubukang puksain ang inosenteng propesor? Tanong niya pa. Sagot ni Park Seong-bin, sige, tapusin na natin tong duwag na saksakan, labanan tayo, mano-mano walang armas. Itapon mo yang sandata mo at magkumprontahan tayo gamit ang kamao, gago. Hindi ka ba natatakot sa mano-mano na laban? Huwag kang umatras na duwag. Biglang naghanda si Kang Hakcheol para sa isa pang atake at sinipa papalapit kay Park Seong-bin at sinaksak pabalik. Tinakpan ni Park Seong-bin ang mukha niya pero naputol ang dalawang daliri niya, napasigaw siya sa sakit, aak. Mga daliri ko, sumigaw siya, sinasabi ko, gago ka. Sabi ko, maglaban tayo ng patas, kamao lang. Pinawisan si Park Seong-bin at pumuno ng luha ang kanyang mga mata. Ikaw grabe na pahingi muna ng tigil. Nagpapatanggay si Jeong Minjun habang pinagmamasdan si Park Seong-bin. Itinaas ni Park Seong-bin ang kamay at nagmakaawa, patawad sa pag-atake ko sa matanda. Baka hindi pa siya patay, gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Please, tumingin si Kang Hakcheol ng malamig at sabi, ang kabayaran sa kasalanan mo ay kamatayan, Park Seong-bin. Tapusin ko na ito ngayon. Pinawisan si Park Seong-bin at may tinig ng pagwawaksi. Buwisit, binitaw niya ang kutsilyo at inalis ang bag. Sige na, gawin natin to. Naguguluhan si Kang Hakcheol, ha? Inilagay ni Park Seong-bin ang bag sa harap ng dibdib at sabi, kahit mawalan ako ng braso, patay kitang bibit-bitin, at saka siya sumugod kay Kang Hakcheol. Sumagot si Kang Hakcheol, gago ka. Hinawakan ni Park Seong-bin ang kutsilyo ni Kang Hakcheol gamit ang sugatang kamay at hinawakan ang pulso ni Kang Hakcheol gamit ang kabila. Inilagay niya ang paa at sinisipa si Kang Hakcheol sa lupa. Sumigaw siya, gago. Biglang nilugmok ni Park Seong-bin si Kang Hakcheol at sinakal siya. Umungol si Kang Hakcheol, kiok, habang lumalakas ang pagkakahigpit ng pagkakahawak ni Park Seong-bin. Nang hihina ka, napapabulong si Kang Hakcheol, kiyuk, habang hinihingal. Sabi ni Park Seong-bin, Kang Hakcheol, inayawan mo ako, gago. Haha. Wahahaha. Biglang tumingin si Park Seong-bin kay Jeong Minjun na tila nagulat, at bulong niya sa sarili, Jeong Minjun. Itinaas ni Jeong Minjun ang kanyang spike bat, nagulat si Jeong Minjun at pumupuwos ang pawis ni Park Seong-bin, biglang naugoy siya at napaiyak sa sakit, keo. Aak, naguguluhan si Park Seong-bin sa pangyayari, sabi ni Kang Hakcheol, Jeong Minjun. At nauuna siyang mawalan ng malay at bumagsak ang kutsilyo. Nawalan siya ng malay sa lupa. Tumayo si Park Seong-bin at napapangiti ng malaki. Puhahaha, wow, Jeong Minjun, gago mo. Ang talagang talunan mong ulol hehehehe. Sinubukan mo bang hampasin ako? Ino-overestimate mo ba sarili mo? Hehe. Nag-iisip si Jeong Minjun sa sarili, bakit ngayong oras pa bakit? Sabi ni Park Seong-bin, tila wala nang malalayang kalaban, si Kang Hakcheol ay wala na, at ang matanda ay hindi na makagalaw mga natira na lang ba ay ang bata at ikaw. Shit! Naputol pa ang mga daliri ko dahil sa Hakcheol, patatayuin ko kayo sa napakasamang paraan. Habang kumakalat ang impeksyon sa katawan ni Jeong Minjun, bumagsak ang spike bat mula sa kanyang kamay at sumigaw siya sa sakit, aaak. Naguguluhan si Park Seong-bin, ha? Anong nangyayari?
Sabi ni Jung Minjun, Sabi ni Park Seong-bin, ano ba talaga ang problema ng taong ito? May impeksyon ba siya o anuman? Kung may impeksyon siya, kailangan ko pa rin siyang patayin. Naku, anong klaseng tao ka? Habang papalayo si Jeong Minjun, napansin ni Park Seong-bin at nagtanong, Biglang kumatok ng malakas si Jeong Minjun sa pinto ng kwarto 205 at nagpatuloy na gumawa ng ingay. Sa loob ng kwarto 205, mga zombie ang umuungol, keo-eo. Kraa! Sabi ni Park Seong-bin, ano to? Hindi ba may mga zombie sa loob ng kwartong iyon? Pinukpok ni Jeong Minjun ang pinto ng kwarto 205 habang ang mga zombie ay umiiyak. Waa! Kraa! Nagtaka si Park Seong-bin at napapawis, ano ba yan? Jeong Minjun, nagtataka ka ba? Mas pipiliin mong kagatin ng mga zombie kaysa patayin ng kamay ko. Kung mamamatay ka, hayaang kamay ko ang kumitil, tangi mong sabihin ako ang papatay sayo. Biglang bumukas ang pinto. Itinutulak ni Jeong Minjun ang pinto paluwa, biglang nanahimik at tumingin si Park Seong-bin sa pinto ng kwarto 205, ang mga zombie sa loob ay umuugong, kraak. Kiyo-iyo. Lumabas ang isang zombie at gumalaw, kriik. Kiyok. Lumabas si Jeong Minjun kasama ng mga zombie. Naguguluhan at pumupungay si Park Seong-bin, ano-anong nangyayari. Nagulat si Kang Hakcheol at bumangon, Jeong Minjun, nagtago si Jeong Minjun sa likod ng mga zombie. Naalala ni Jeong Minjun ang mga sandali nila noon kay Park Seong-bin. Sabi ni Park Seong-bin kay Jeong Minjun, Hoy, Jeong Minjun. Magre-rehearse tayo bago dumating si Hanyena, di ba? Tanggalin mo yung panty mo at mag-isa-isa ka na, gago. Roon pa ang mga biro at pagtatawanan ng iba pang kaibigan. Sabi ni Park Seong-bin, ang pangalan mo ay Minjun? Ako si Park Seong-bin, ikinagagalak kitang makilala. Joke lang to, gago. Bakit parang malungkot ka? Hala, tumayo na tong si Jeong Minjun. Hehe. Anak ng tanga, talunan ka talaga. Sa isa pang pagkakataon, itinulak ni Park Seong-bin si Jeong Minjun sa lupa at sinabi, walang silbi kang tao. Noon, sinabi ni Park Seong-bin, hindi talaga kita gusto. Lol. Patay ang tatay mo, bakit hindi ka papatay? Ilang araw ang nakalipas sa construction site, sinabi ni Park Seong-bin, kung isusulat mong pangalan ko sa suicide note at mamamatay ka, maghanda ka. Sinipa ni Park Seong-bin si Jeong Minjun sa lupa. Sinabi pa ni Park Seong-bin, pagkalipas ng kamatayan mo, hahanapin ko ang nanay mo na nag-iisa at papatayin ko rin siya. Bulong ni Jeong Minjun sa sarili, dahil kay Park Seong-bin naging ganito ang buhay ko. Dahil sa'yo lahat to. Itinuro niya si Park Seong-bin at sumigaw, alam mo yan, patayin siya. Tumakbo papunta kay Park Seong-bin ang mga zombie at umuungol, kraa. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.